Isang dalaga ang namuhay na mag-isa sa liblib na lugar ng kanilang sakahan. Ang kanyang paniniwala ay siya lamang ang natitirang nakaligtas sa pangyayari, ngunit dumating ang isang lalaking negro at lalaking puti sa kanyang buhay. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Z is for Zakaria na ipinalabas noong 2015. Nagsimula ang pelikula sa katatapos na pagkasira ng mundo. Isang babae ang gumagala sa isang abandonadong gusali upang makakita ng mga bagay na kanyang magagamit. Kailangan niyang mabuhay mag-isa na wala siyang kasamang pamilya at ang tangi na lamang niyang kasama ay ang kanyang alagang aso. Kailangan gawin lahat diyan upang mabuhay siya. Kaya ng umagang iyon ay naglagay siya ng bitag upang makasilo ng makakaing hayop. Nang may makita siyang maliit na bunker sa daan at dahan-dahan niya itong nilapitan. Ngunit mabilis din naman siyang nagtago habang pinapanood ang isang lalaki na nakasuot ng protective suit habang hila-hila nito ang kanyang kagamitan. Gumamit ito ng dosimeter upang masukat ang radiation level at sa wakas, tinanggal nito ang kanyang protective suit at naiyak ito sa tuwa. Nagpatuloy lamang si Anne sa pagsunod sa lalaki hanggang sa makita niya itong naliligo sa isang talon, kaya nagmadali niya itong pinapaahon sa tubig. Nagulat ang lalaki at tinutukan ng baril si Anne, kaya nagpaliwanag ang dalaga na siya lamang ang mag-isang naroon at sinabing kontaminado ng radiation ang tubig. Agad na nagpanik ang lalaki at umahon sa tubig na masama ang pakiramdam. Humingi ito ng tulong kay Anne na bigyan siya ng gamot panlaban sa infection. Nagpakilala ang lalaki bilang si John, saka na ito isinama ng dalaga sa kanyang tahanan. Kalaunan ay bumalik si Anne sa bunker ng lalaki upang kumuha ng gamot at nakita nito ang mga larawan ng lalaki kasama ng kanyang asawa. Ipinagpatuloy ni Anne na alagaan si John habang masama ang pakiramdam nito. At lalong lumubha pa ito nang sumapit ang gabi, kaya binantayan ito ng dalaga. Kinaumagahan, napagtanto ni Anna na nahihirapang huminga si John, kaya pinakunahan na niya ito at nagdasal. Naniniwala ang dalaga na isa itong mabuting tao at isa pa, ayaw na niyang mamuhay mag-isa. At sa wakas, nagkamalay na din ang lalaki. Tuwing umaga ay inaalagaan ni Anne ang kanyang mga pananim, habang pinapanood naman siya ni John sa bintana. Sa paglipas ng mga araw ay naging malapit na sa isa't isa sina John at Anne. Isang araw, pinapanood ng lalaki ang dalaga na maligo sa ilog at nanghuli ito ng isda. Lumaki si Anne sa bukirin kaya marami itong alam na makukuhaan ng makakain. Ayon kay Anne, napakahirap ng kanyang kalagayan noong nakaraang winter at muntikan na niyang di kayanin dahil nasira ang kanyang generator. Nang malaman ni John na may generator ang dalaga ay inayos niya ito. Ngunit napakahirap nitong ayusin kaya nakaisip ang lalaki na gamitin ang agos ng tubig upang makakuha ng enerhiya. Kailangan lamang nila ng water wheel para doon. Nais ni John gamitin ang pintuan ng kapilya doon, ngunit mariing tumanggi si Anne dahil ginawa iyon ng kanyang ama. At doon ito nangangaral sa tuwing araw ng linggo. Kaya nananampalataya siyang iniligtas ng Diyos ang kanilang lugar na malayo sa kontaminasyon. Dahil hindi naman relihiyoso si John kaya pinilit pa din itong kumbinsihin ng dalaga na mas importante ang kuryente sa mga panahong iyon kaysa sa mga paniniwala nito. At kung sakaling may kuryente na ay mapapadali nilang masaka ang bukirin. Ngunit sa kabila ng pagkukumbinsi ni John ay mariin pa ding tumanggi ang dalaga. Kinabukasan, nagpatuloy lamang si Anne sa pagtatrabaho sa bukirin, samantalang si John naman ay ginalugad ang lugar. Natagpuan niya ang alak sa isang abandonadong tindahan. Nag-inom ito hanggang sa malasing. Isang gabi naman ay naghanda si Anne ng espesyal na dinner. Nagpaganda ito at nagsuot ng magandang damit. Natuwa ang lalaki nang inalok siya ng alak ng dalaga. Natamaan din ng alak si Anne at inaya pa nitong makipagsayaw kay John. Naghalikan sila at nagpasalamat pa ang lalaki sa romantikong dinner.
Gayunpaman, dahil nabitin ng dalaga, tinungo nito ang silid ni John at nagpaparamdam na nais niyang may mangyari sa kanilang dalawa. Sinabihan ni John ang dalaga na huwag itong magmadali dahil kung sakaling may mangyayari sa kanila ay magbabago ang kanilang relasyon. Isang araw, may kakaibang naaamoy ang alagang aso ni Anne hanggang matuntun nila ang isang lalaki. Hindi makapaniwala si Anne na may isa pa palang nakaligtas. Nagpakilala naman ang lalaki bilang si Caleb. Sugatan ito kaya isinama ito ng dalaga sa kanyang tahanan. Nang makita ni John ang estranghero, kinuha nito ang kanyang armas at itinutok kay Caleb. Tiniyak naman ni Anne na hindi masamang tao ang bagong dating. Ayon naman sa bagong salta, naglakad siya ng 50 milya. Habang nangyayari di umano ang sakuna, ay kasalukuyang nagtatrabaho ito sa minahan kaya siya nakaligtas. Humingi ito ng pahintulot kay Anne at John na maglagay muna doon ng ilang mga araw bago magpatuloy sa kanyang patutunguhan. Nagiging malapit na ang dalawa kaya nagsiselos naman si John kay Caleb. Inamin nito kay Anne ang kanyang nararamdaman sa kanilang sitwasyon. Kalaunan, ipinaalam ni John kay Caleb ang kanyang plano na umpisahan ang paggawa ng electric generator. Ngunit ang kanilang malaking problema ay wala silang angkop na materyales na magagamit. Habang naghahapunan naman ay binuksan ni Caleb ang usapin tungkol sa kanilang gagamitin upang makagawa ng electric generator. Ngunit tumutol si John na pakialaman ng kapilya. Nagkaroon ng argumento ang dalawang lalaki, ngunit sa huli, sumang-ayon si Anne na baklasin na ang kapilya upang makagawa ng water wheel. Samantala, panakaw na sumusulyap si Caleb sa dalaga at nagagandahan siya dito. Naiinis si John sa pagiging malapit ng dalawa ngunit hindi niya ito maipahayag. Itinutok nila ang kanilang panahon sa kanilang mga gawain. Isang araw, nagtanong si Caleb sa naging aksyon ni John sa ginawa nitong pag-iwan sa kapatid ni Anne. Ngunit sumagot na lamang ang dalaga na siguro iyon ang kalooban ng may kapal. Nagsiselos naman si John nang makita ang dalawa na pauwing magkasama at sa mga oras na iyon ay nagawa niya ang unang bahagi ng water wheel. Kinagabihan, diretsyong sinabihan ni John si Anne na kung gusto nito si Caleb ay magpatuloy lamang siya at hindi siya kokontra. Nagalit ang dalaga nang marinig ito dahil ang palagay sa kanya ng lalaki ay isa siyang pa-fall na babae. Matapos ng kanilang pag-uusap ay nagkaroon ng tensyon sa dalawa kaya madalang silang mag-usap. Hindi pa din pinaniniwalaan ni John ang mga sinabi sa kanya ni Caleb na may bayan pa sa bandang timog. Sa wakas, nakahanda na ang ginawa nilang water wheel kaya pagsapit ng gabi ay nagdiwang ang mga ito. Matapos nilang mag-inuman at magsaya, nagtungo ang mga ito sa ilog upang lumangoy. Palaging nilalapitan ni Caleb si Anne upang makuha ang atensyon ng dalaga. Habang pauwi na sila, inamin naman ni John ang kanyang damdamin para kay Anne. Natuwa naman ang dalaga at hinawakan pa ng lalaki ang kamay nito habang pauwi. Gayunpaman, nang makatulog na si John, tinungo ni Anne ang silid ni Caleb. At doon ay may nangyaring milagro sa dalawa. Kinaumagahan, umakto ang dalaga na animoy walang nangyari sa kanila ni Caleb. Ngunit nang umupo ang lalaki sa kanyang tabi at lumambing sa kanya, naintindihan ni John na may nangyari sa dalawa. Nakaramdam si Anne ng pagkapahiya dahil sa pagkukunwari, kaya mabilis siyang umalis sa tabi ni Caleb. Kalaunan ay nagtungo ang dalawang lalaki upang tapusin na ang water wheel. Nagkunwari naman si John nang sabihin niya kay Caleb na okay lang sa kanya na may namamagitan sa kanila ng dalaga dahil kailangang mapanatili niya ang lalaki upang makatulong itong matapos ang ginagawang water wheel. Gayunpaman, tumawa na lamang si Caleb dahil hindi ito kumbinsido. Alam niyang nagseselo si John sa kanya. Sa kabila ng pag-aagawan ng dalawang lalaki sa iisang babae, nagtulungan pa din sila upang makamit ang kanilang layunin. At sa wakas ay nailagay na nila ang gulong sa ilog. Ngunit muntikan nang nahulog si Caleb at sa kabutihang palad ay nagawa namang mailigtas siya ni John kaagad. Gayunpaman, muling nadula si Caleb at ang kanyang buhay ay nakasalalay sa mga kamay ni John
na siyang may hawak ng lubid. Kalaunan, umuwi na si Jan. Humingi naman ng paumanhin si Ann sa kanyang pagkukunwari na hindi siya nakisiping kay Caleb noong nagdaang gabi. Nagulat ang dalaga nang isiniwalat ni Jan na umalis na si Caleb at kinuha pa nito ang kanyang protective suit. Hindi mapigilan ng dalaga ang pagpatak ng kanyang luha. Hinanap nito si Caleb ngunit hindi niya ito matagpuan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan nito. Samantala, gumala si Jan upang tignan kung ano pa ang natira sa kapilya. Ang generator naman ay gumagana na, kaya mayroon na silang supply ng kuryente. Sa isang punto, lumapit si Jan sa gilid ng bangin at iniisip na kailangan niya ngayong mabuhay sa isang lihim na kailangan niyang itago. Palagi namang umiiyak si Ann dahil hindi matanggal si Caleb sa kanyang isipan. Kalaunan ay tumugtog siya ng piano. Nagtungo naman si Jan doon at tahimik lamang na nakikinig sa kanyang malungkot na musika. Mga kaboso, ano sa palagay nyo ang itinatagong lihim ni Jan? At saan kaya nagtungo si Caleb? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.